Napahamak ang bilyonaryang si Zac Andres nang magpanggap siya bilang isang simpleng mamamayan na napadpad sa Lotto outlet. Ang dahilan niya ay sawa na siya sa marangyang buhay. Gusto din niyang ma-experience outside his comfort. Nasaksak rin ang tagiliran niya ng isang kutsilyo nang magkarambulan doon kasi tinulungan niya ang inabusong nanalo sa loto dahil hiningan ng balato ng mga tambay sa kanto. Nang magkatakbuhan ay dali-daling umexit si Zac at nakapagtago siya sa isang kariton ng isang basurerong matandang lalaki. Nagpadala siya sa malapit na ospital para magamot ang sugat niya at pagkatapos ay sumama siya sa bahay ng matanda pag uwi nito. At dito niya nakita kung gaano kahirap ang buhay ng matandang tumulong sa kanya. Bilang ganti ay binigyan niya ito ng 2 milyon para sa pagbabagong buhay na may ginhawa at saya. Ano pa kayang mangyayari kay Zac sa mga susunod pang araw? Hapon na nang magpalakad-lakad si Zac nang mapadpad siya sa isang Lotto outlet. Nagpanggap siya ngayon bilang isang simpleng mamamayan dahil sawa na siya sa mga marangyang buhay na kanyang tinatamasa. Gusto din niyang ma-experience kung ano ang meron sa mundo ng mga taong may simpleng pamumuhay lang. Napakunot ang noo ni Zac nang makita niya ang grupo ng mga kalalakihan na parang inaabuso ang isang may edad na lalaki. Tinutulak at pinapalo ang ulo nito kaya nag-akyatan ang lahat ng dugo niya sa ulo. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga ito at tiningnan kung ano ang problema. Ano bang problema niyo sa kanya? Kung makapang-abuso kayo parang wala kayong tatay. Tanong ni Zac. Nagpang-abot na ang kilay ng may edad na lalaki pero hindi makaangal dahil madami ang mga tambay. Nangihingi po ng balato, sir. Binigyan na nga ay gusto pang kunin lang lahat ng napalalunan ko. Sagot ng may edad na lalaki. Ang sabihin mo, ayaw mo lang magbigay ng malaki. Angal ng lalaking pandak. Napatawa ng malakas si Zac. May pagkaswapang din pala ang mga gagong ito at napangiwi naman siya nang mapansin niyang napakunot ang noo ng mga lalaki tapos masama ang tingin sa kanya. Wala ba kayong mga utak? Magpasalamat na lang kayo dahil binigyan pa kayo ng balato. Hindi nyo naman pera yung ginamit niya para sa pagtaya, kundi sa kanya mismo at pinaghirapan niya yun. Ang laki ng katawan nyo pero hindi kayo marunong magbanat ng buto. Sabi ni Zac. Galit ang tingin ng mga lalaki sa kanya. Hoy, dinuro mo pa nga siya. Sino ka ba, ha? Bakit nakikialam ka dito sa diskarte namin? Galit na tanong ng lalaking pandak. Ngumisi si Zac. Unang araw pa lang niya sa pagpapanggap ay mapapasabak na yata siya sa gulo. Ako ba? Isang concern na tao lang. Sa bagay, tao nga din kayo pero ang itim naman ng budhi nyo. Sagot ni Zac. Pakialamero ka talaga! Galit na sabi ng lalaking pandak. Lumapit ito sa kanya at inundayan siya ng ubod na lakas ng suntok. Pero nakaiwas siya. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon ay sinuntok niya ulit ang magkabilang tagiliran nito at sabay siya sinipa ng malakas kaya natumba ito at tumama ang ulo. Malapit sa Lotto outlet, saka nawalan ng malay. Sumunod naman ang iba pero hindi nakaisa sa kanya kaya lang ay hindi niya namalayan na may dala palang kutsilyo ang isa kaya bigla siyang sinaksak sa tagiliran sabay takbo palayo. Napangiwi na lang si Zac nang maramdaman niya yung sakit at nahawakan niya. Sabay naiwan ng dugo sa palad niya. Sabay sana siyang bubugbugin ng naiwan kaya lang bigla siyang napatakbo ng mabilis dahil hinahabol siya ng mga ito. Hingal na hingal si Zac habang naghahanap siya ng mapagtataguan. Kaya nang makita niya ang kariton ng matandang lalaking basurero ay agad siyang nagtago sa loob. Itago niyo po ako, tay. Hinging pabor ni Zac. Kaya agad tinakpan ng matandang lalaki ang katawan niya ng basura nang mapansin nito na papalapit na ang mga humahabol sa kanya. Napakagatlabi na lang si Zac dahil naramdaman niya ang hapdi ng kanyang tagiliran. Hindi siya gumalaw dahil hindi pa umaalis ang humahabol sa kanya. Narinig pa nga niyang tinanong ang matanda kung may nakita itong lalaki. Mabuti na lang hindi siya isinumbong. Nakahinga ng maluwag si Zac
nang makaalis na ang mga ito. Maya-maya lang ay lumabas na siya at naupo habang hawak-hawak ang tagiliran. Iyo, ano bang atraso mo sa mga yon? Tanong ni Tatay Raul. Wala naman po pero abusado eh. Pwede po bang dalhin niyo po ako sa pinakamalapit lang na ospital? Parang malalim po yata ang tama ko sa tagiliran. Pakiusap po. Nakangiwing sabi ni Zack. Ano? Nasaksak ka? Tanong ni Tatay Raul. Opo. Tipid na sagot ni Zack. Nako, delikado yan. Bakit hindi ka nag-iingat? Sabi ni Tatay Raul. Maya-maya lang ay sobrang bilis ng naging kilos ng matandang lalaki. Tulak-tulak nito ang kariton na sakay siya. Pinagpawisan na si Zack at nangangalay na ang kamay niya sa pagpigil na huwag maubos ang dugo niya. Pagdating sa ospital ay tinulungan siya ng matanda na makababa ng kariton at inakay papasok sa loob. Inaasikaso agad siya ng mga nurse at ginamot. Mabuti na lang hindi masyadong malalim ang sugat niya, kung hindi ay mapapahamak talaga siya. Makalipas ang 1 oras ay nasa loob na ng kwarto si Zack. Bumukas ang pinto at pumasok ang matandang lalaki na nakilala niya sa pangalang si Tatay Raul. Akala ko umuwi na po kayo, Tay. Saad ni Zack. May, hindi kita pwedeng iwanan ritong mag-isa. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Tatay Raul. Okay na po ako. Hindi naman daw malalim ang sugat ko. Sagot ni Zack. Pero ang sabi ay dumito ka na raw muna ng 2 araw bago ka ma-discharge. Sabi ni Tatay Raul. Okay lang. Nakangiting sagot ni Zack. Paano ba yan? Uuwi na muna ako para ikuha ka ng damit na pamalit mo. Paalam ni Tatay Raul. Wag na po. May pera naman ako rito. Baka pwedeng makisuyo na lang ako. Diyan na lang kayo sa lalabas bumili. Sagot ni Zack. Sige. Pwede din naman. Sagot ni Tatay Raul. Salamat, Tay. Sama po ako sa bahay niyo paglabas ko rito sa Makalawa. Sabi ni Zack. Tumango naman si Tatay at lumabas na ng kwarto pagkatapos. Napahinga ng malalim si Zack nang mapatingin siya sa siling. Ang isa sa kumontra sa kanyang desisyon na maging simpleng mamamayan ay ang ate Tanya. Baka raw mapahamak pa siya kaya ito nga nandito siya sa ospital. Hindi rin siya nagdala ng cellphone para hindi siya matawagan ng mga ito. Mas gusto niya ang ganitong peace of mind. Ipinikit pa muna ni Zack ang kanyang mga mata habang hinihintay si Tatay Raul hanggang sa makatulog na lang siya. Sa kabilang banda ay nagkandahaba ang nguso ni Maureen nang marinig niya ang paliwanag ng pamangkin niya dahil sa binili niyang bagong sandalyas nito na nasira. Ang tigas kasi ng mga batang ito at hindi mapirmi sa iisang lugar, kaya yung mga gamit na bagong bili ay palaging masisira. Akala ng mga ito madali lang hanapin ang pera, ang hindi alam kailangan pang magpagod at kumayod para may income. Sapat lang talaga sa kanilang 6 ang sahod niya sa pinagtatrabahuhang karinderya. Hindi alam ni Maureen kung ano ang makukuha niya sa pagiging isang dakilang tiyahin na binuhay niya at hindi pinabayaan ang 5 pamangkin na iniwan ng kanyang gagong kapatid na hindi binalikan ilang taon na. Hindi nga siya nag-asawa ng maaga dahil sobrang hirap ng buhay tapos ito nag-alaga siya ng mga bata. Hindi naman sana siya magrereklamo kung hindi pa matigas ang ulo ng mga batang ito. Tapos ano, bibili ka na naman ulit ng bagong sandalyas ha, Kara? Ang tigas talaga ng ulo mo. Umiikot ang mga matang sermon ni Maureen. Sumimangot naman si Kara dahil sa sinabi niya. Pasensya na po, tiya. Naglalaro po kasi kami. Sagot ni Kara. Malapit ka nang magdalaga, Kara. Iwasan mo na ang paglalaro ng kung ano-ano. Saka sana isipin mo naman ang pagod ko sa pagtatrabaho. Sabi ni Maureen. Okay po. Sagot ni Kara. Sige na, maganda na kayo ng hapunan natin. At kayong 4 ha, huwag matigas ang ulo. Ang ingay nyo,
Magkakapatid naman kayong lahat tapos nag-aaway kayo palagi. Sabi ni Maureen. Napayuko naman ang tatlong batang lalaki. Kapag siya na ang magsasalita ay tatahimik na talaga ang mga ito, ni isang boses galing sa kanila ay wala na siyang maririnig. Hindi siya mahilig manermon, pero kapag sumobra na ay sasabog na talaga siya. Nagtrabaho siyang mabuti dahil pinapaaral niya ang mga ito. Kaya halos lahat talaga para walang maiiwan. Sobrang hirap. Isang bata pa nga lang ay hirap na. Mas lalo na siguro kung itong 5. Tapos ang tigas pa ng ulo, hindi nakikinig sa kanya, pero ni minsan ay hindi man lang nakatikim ng kurot o palo ang mga ito. Iniiwasan niyang manakit kasi hindi tama. Kawawa naman kung magiging bayolente siya. Ang bata pa nga ng mga ito. Pero sadyang matalak lang talaga siya. Pero mahal na mahal niya ang mga pamangkin. May babayaran po kami sa school, tiya. Sabi ni Mark. Oh, sige. Mamaya na lang kita bibigyan pagtapos nating kumain. Sagot ni Maureen. Pinipilit ni Maureen na may matira sa sahod niya kasi may mga babayaran ang mga ito on the spot. Kaya dapat may maibigay siya agad. Iniisip niya kung isang araw ay lilitaw ang kapatid niya rito sa tarangkahan. Makakatikim talaga ito sa kanya ng flying kaldero. Hindi maintindihan kung bakit naatim nitong mag-anak ng marami tapos hindi naman kayang buhayin. Ang nanay naman ng mga bata ay hindi na mahagilap kung nasaan na ngayon. Ilang taon na rin naman mula nung baby pa lamang ang mga ito, itong bunso na si Steve pero ngayon ay nasa grade school na. Mama na nga ang tawag sa kanya kasi siya ang nakalakihan nitong nag-aalaga. Pagkatapos maganda ng pagkain ni Kara, ay tinawag na sila ng mga ito kaya agad niyang kinarga si Steve papasok ng kusina. Nagdasal na muna sila bago kumain. Siya naman ay sinusubuan ng bunso para madali itong mabusog. Makalipas ang 1 oras ay tapos na silang kumain lahat. Ang mga bata ang nagliligpit sa kusina. Saan ka pupunta, Mama? Tanong ni Steve. Dito lang. Bibili ako ng gatas niyo para bukas. Nakangiting sagot ni Maureen. Pabili po ng chocolate, Mama. Tapos biskwit. Sabi ni Steve. Ngumiti naman si Maureen at ginulo ang buhok ng pamangkin. Nakita niyang napatingin sa kanya ang 4. Dahil alam niyang magpapabili rin ang mga ito, nahihiya lang magsabi. Okay, bibilihan ko na kayong lahat. Sagot ni Maureen. Maya-maya lang ay lumabas na ng bahay si Maureen at dahan-dahang naglakad papunta sa tindahan. Napakunot ang noo niya nang mapansing sarado ang bahay ni Tatay Raul. Saan na naman kaya nagsusuot ang matandang yon? Bibigyan niya sana ng ulam at kanin kasi may naiwan pa naman kanina. Pagdating niya sa tindahan ay nakangiti na agad ang kaibigan niyang si Becky na may-ari ng malaking store dito sa lugar nila. Oh, anong sayo, sis? Nakangiting tanong ni Sam. Kaya umaasenso ang lokong ito dahil nagkaroon ng boyfriend na Australiano. Pabili ng 5 pirasong gatas, biskwit at chocolate. Sagot ni Maureen. Huwag ka nang bumili. May inilaan ako para sa'yo. May package kasi akong dumating kahapon. Bigay sa akin ng jowa ko. Teka lang ha. Teka lang, kukunin ko muna. Sabi ni Sam. Umalis muna saglit si Sam at pagbalik nito ay may dala ng hindi gaano kalakihang karton saka inabot sa kanya. Salamat sis. Anong laman ba nito? Bakit ang bigat? Tanong ni Maureen. Ngumiti lang si Sam sa kanya. Ano ka ba? Tingnan mo na lang. Nalimutan ko na. Sagot ni Sam. Loka ka talaga. Loko-loko. Sabi ni Maureen. Oh, siya nga pala. May kaibigan pala yung boyfriend ko na naghahanap ng Pinay. Bibigay ko sana sa'yo. Nakangising turan ni Sam. Napangiwi si Maureen. Plano pa yata ng kaibigan na ipare siya sa ibang lahi. Huwag na lang dahil sakit sa ulo lang ang mga yon. Ayoko. Napapagod ako kapag kausap ang gaya nila. Paano kung mag-aaway kami? Sagot ni Maureen. Napahalakhak na lang si Sam dahil sa sinabi niya.
Ay nako, gaga ka talaga. Huwag lang sa pamangkin mo ibaling ang atensyon mo. Dapat sa ibang bagay din. Gusto mo bang tatanda kang dalaga? Sabi ni Sam. Napahinga ng malalim si Maureen. Hindi pa naman ako senior, sis. Kaya marami pa akong pagkakataon na makapag-asawa. Hindi naman dahilan yung mga bata. Ayaw ko pa talaga. Sagot ni Maureen. O siya, ikaw ang bahala. Basta kapag feeling mo gusto mo na, ay sabihin mo lang sa akin, okay? Sabi ni Sam. Ewan ko sa'yo. Sabi ni Maureen. Napangisi na lang sa kanya ang kaibigan habang naglalakad siya pa uwi. Pagdating niya ng bahay ay tuwang-tuwa ang mga pamangkin niya dahil ang daming chocolate, may biskwit tapos ang daming gatas. May mga iba't ibang klasing pabango at saka damit para sa kanya, sa mga bata at iba pang mga pwedeng gamitin. Kaya nagtatagal ang friendship nilang dalawa ni Sam ay pareho silang mapagbigay sa kapwa. Sa sumunod na araw, habang si Zack ay nakalabas na ng ospital, kaya sumama siya kay Tatay Raul pag uwi nito. Pagdating nila ay dito niya nakita kung gaano kahirap ang buhay ng matandang lalaki. Yung bahay nito ay maliit lang tapos yung bubong ay sira na. Kapag uulan ay tiyak na mababasa ito. At yung dingding ay napakpak na parang pinaglumaan na ng panahon tapos hindi napapalitan. Napag-alaman niya na matandang binata pala si Tatay Raul. Walang kapatid kasi nag-iisang anak. Hindi rin natulungan ng mga kamag-anak dahil parang ayaw rin dito. Madami namang bahay sa lugar na ito. May semento din pero mas madami yung kawayan lang at kahoy na luma na. Ay, pagpasensyahan mo na itong bahay ko, Zack. Wala pa akong budget para mapagawa ito. Nahihiyang sabi ni Tatay Raul. Ngumiti si Zack. Okay lang po, Tatay Raul. Ang importante po may bahay kaysa wala. Sagot ni Zack. Oo nga. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Sabi ni Tatay Raul. Tinapik niya ng mahina ang balikat ng matandang lalaki. Laban lang po, tay. At huwag kalimutan magdasal. Nakangiting sagot ni Zack. Ngumiti sa kanya ang matandang lalaki. Maya-maya lang ay naupo si Zack sa bakanteng upuan sa maliit na sala. Isinandig niya ang kanyang pagod na likod sabay hinga ng malalim. Alam niyang nagpupuyos na sa galit ang ate Tanya niya ngayon dahil hindi siya nito makontak. Kontrabida pa naman yun pero napakabait. Hindi na malaya ni Zack na nakatulog pala siya nang nakaupo. Nagising siya nang marinig niya ang boses ng isang batang lalaki. Dahan-dahan bumangon si Zack at tama yung dinig niya. Nasaan po si Tatay Raul? Nakangiting tanong ni Steve. Ngumiti si Zack na nakatingin sa bata. Napaka-cute nito. Nandito lang yun kanina. Pero baka may pinuntahan lang saglit. Sabi ni Zack. May pinapabigay po kasi si Mama na ulam at kanin para sa kanya. Turan ni Steve. Ang bait naman pala ng kapitbahay ni Tatay Raul. Sige, ako na lang ang magbibigay. Pamangkin niya naman ako eh. Sagot ni Zack. Tumango naman ang bata, saka inabot sa kanya ang 2 Tupperware at tumakbo na ito pagkatapos. Tumayo si Zack para ilagay sa kusina ang bitbit na ulam sa kakanin. Wala nga talaga si Tatay Raul. Siguro umalis ito at may pinuntahan lang saglit. Habang si Maureen ay hinintay ang pagbalik ni Steve galing kina Tatay Raul, pinandalhan niya ng pagkain para may pagkain ito ngayon. Nakita na niyang papasok na ng bahay si Steve kaya nilapitan niya na ito. Wala po si Tatay Raul doon, Mama. Pero yung pamangkin ay nandoon. Siya ang binigyan ko ng iniutos mo. Sabi ni Steve. Napakunot naman ang noo ni Maureen. Wala naman rito ang mga pamangkin ng matanda tapos hindi din close rito kaya malabong pupunta. Bata din? Tanong ni Maureen. Hindi po, Mama. Parang kaedad mo lang. Matangkad, gwapo at maputi. Sabi ni Steve. Natawa naman sa isip si Maureen sa sinabi ng pamangkin. Ang galing nitong mag-describe sa murang edad. Sige, salamat. Sabi ni Maureen.
Naging palaisipan naman para sa kanya ang pamangkin ni Tatay Raul. Pero anong pakialam niya? Mas mabuti nga yun dahil may kasama ang matanda doon. Sa kabilang banda, si Zack ay tumambay sa exit na pinto pagkatapos kumain nila ni Tatay Raul. Busog na busog kasi siya kaya nagpapahangin siya. Maya-maya lang ay bigla na lang napakunot ang noo ni Zack nang marinig ang malakas na boses ng isang babae. Maganda ito, maputi, tapos mahaba ang buhok pero parang machine gun ang bibig. Pinapagalitan nito ang 5 bata kasama yung batang lalaki na nagdala ng kanin at ulam dito kanina. Anak niya yata ito, sobrang dami naman. Napangiwi naman si Zack na nakatingin rito na umuusok ang ilong sa inis. Nang mapagod siya sa pagkakatayo ay naisipan niyang ilak ang pinto tapos lumabas ng kusina. May kapitbahay ka pala ritong parang machine gun yung bibig, tay. Sabi ni Zack. Napangiti si Tatay Raul. Ay, oo, si Maureen yan. Sagot ni Tatay Raul. Ang dami pala niyang anak, tay. Komento ni Zack. Dalaga yan si Maureen. Yung mga bata ay mga pamangkin niya. Anak ng kapatid niyang lalaki na hindi na naalala yung mga yan. Kaya siya ang bumubuhay. At naiintindihan ko naman kung saan ang gagaling yung frustration niya. Hindi kasi biro ang mag-alaga ng isa. Paano pa yan na sobrang dami? Nakangiting sagot ni Tatay Raul. Oo, ang galing naman niya. Sabi ni Zack. Oo, hindi talaga nagugutom ang mga batang yan. Mula maliit pa hanggang paglaki ay nasa kanya na. Sagot ni Tatay Raul. Nakaramdam naman ng paghanga si Zack sa babaeng gaya ni Maureen na kayang maging responsable kahit hindi nito obligasyon. Makalipas ang ilang minuto na pag-uusap nilang dalawa ni tatay, ay nagpaalam na itong matutulog. Tapos siya kung inaantok na ay matulog na lang din sa may sala. Natawa siya dahil kahit nasalat sa buhay ay sinisikap pa rin ng matanda na maging komportable siya. Wala namang kaso kasi, okay lang naman talaga sa kanya kahit ano. Nang maiwang mag-isa si Zack ay naisipan niyang bumili ng isang bote ng beer sa tindahan para dalawin siya ng antok. Dahan-dahan na siyang naglalakad papalapit sa nakabukas pang tindahan at bumili. Nakita niya kung paano namilog ang binabaeng nagtitinda. May itsura naman ito pero mas piniling sundin ang gusto. No judgment, para sa kanila basta hindi gumagawa ng masama. Bago ka rito, Pogi? Nakangiting tanong ni Zam. Napangisi na lang si Zack. Oo, pamangkin ako ni Tatay Raul. Sagot ni Zack. Talaga? Ngayon ko lang alam na may pamangkin pala si Tatay Raul. Akala ko kasi lahat ng taga rito ay pinabayaan na yan ng kamag-anak. Sabi ni Sam. Ngumiti lang si Zack. Ayaw na niyang magkomento pa dahil wala naman siyang alam tungkol sa buhay ng matanda. Thank you. Okay lang naman siguro kung tumambay muna ako rito. Sagot ni Zack. Sige lang. Sabi naman ni Sam. Habang tinutungga ni Zack ang laman ng hawak na bote, ay nagulat siya dahil may kamay na nakaumang malapit sa kanya. Pagtingin niya ay isang batang babae pala ang nasa harapan niya nang hihingi ng pera. Anong bibilhin mo? Tanong ni Zack. Ulam po, kuya. Gutom na po ako. Sagot ng batang babae. Tumango si Zack. Tumayo siya at tumingin sa loob ng tindahan kung anong available. Bumili siya ng 5 pirasong delata na iba't iba, tapos noodles na rin. Saka may hotdog naman tapos isang dressed chicken. Okay na ba yan? Nakangiting tanong ni Zack. Ngumiti ang batang babae sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Maraming salamat po, kuya. God bless po. Sagot ng bata. Walang anuman, sabi naman ni Zack. Ginulo niya ang buhok ng bata at tumakbo na ito palayo sa tindahan. Talagang taghirap sa panahon ngayon, Pogi. Tapos yung mga tao dito sa amin ay ang hilig mag-anak. Saka wala namang maipapakain gaya na lang nun kanina. Kawawa yung mga bata, no? Komento ni Zam. Napailing si Zack.
Family planting yung naa-apply. Sagot naman ni Zack. Ngumiti naman si Sam. Kinabukasan, habang si Maureen ay maayos ang kanyang pakiramdam dahil hindi siya nakapagsermon sa mga pamangkin niya, tahimik ang buong bahay tapos nagkanya-kanya ng trabaho ang lahat. Maliligo na sana si Maureen nang mapansin niyang naubusan na pala siya ng sabon at shampoo, kaya lumabas siya ng bahay para bumili sa tindahan ng kaibigan. Malayo pa lang ay pansin niyang ang lapad na ng ngiti ni Sam sa kanya. Ang tamis ng ngiti mo ah. Sabi ni Maureen. Ngiting-ngiti sa kanya si Sam. Siya naman ay napakunot lang ang noo sa reaksyon ng kaibigan. Huy, may chika ko. Turan ni Sam. Anong chismis naman yan? Tanong ni Maureen. Ang gwapo pala ng pamangkin ni Tatay Raul, ano? Tumambay dito kagabi. Sagot ni Sam. Tumaas ang kilay ni Maureen. Tama nga talaga ang sinabi ng kanyang pamangkin. Hindi ko pa nakita. Sabi ni Maureen. Tapos mabait pa. Binilhan niya ng ulam yung anak ng kapitbahay natin dun sa kabila na nangihingi sa kanya. Saad ni Sam. Napangiwi na lang si Maureen. So, sa Pinoy ka ngayon? Tumaas ang kilay na tanong ni Maureen. Napahalakhak na lang si Sam. Ano nga ba? Humanga lang ako ng kaunti. Hindi ko naman aangkinin. Mas mahal ko pa rin yung boyfriend ko, no? Sagot ni Sam. Ganun naman pala. Kaya wag ka nang lamandi sa iba. Sabi ni Maureen. Napangisi na lang si Sam. Pagkatapos bumili si Maureen ng kailangan niya at umuwi na siya para maligo at papasok na ng trabaho. Since nakabukas naman ang bintana ng bahay niya ay hindi niya maiwasang wag mapatingin sa bahay ni Tatay Raul na nanlalaki ang mga mata niya nang makita ang isang lalaki na naliligo sa bahay. Matangkad ito, maputi, matangos ang ilong, tapos maganda ang pangangatawan. Masasabi niyang gwapo talaga ito. Siya na nga yata ang sinasabi ni Sam na pamangkin ni Tatay Raul. Masyadong expensive yung lalaki, tapos hindi man lang natulungan ang matanda sa buhay nito. Pero wala naman siyang pakialam rito kung ano ang buhay nila kasi nahihirapan din siya. Maya-maya lang ay bit-bit na ni Maureen ang tuwalya at papasok siya ng banyo saka naligo. Samantalang si Zack ay nag-e-enjoy sa pagliligo sa likod bahay ni Tatay Raul. Siya din ang kumuha ng tubig kanina doon sa kapitbahay. Nagbadya siya at isang drum ang kanyang binili. Si Tatay Raul ay nasa loob ng bahay nagluluto ng agahan. Hindi niya na ito hinahayaan na mamasura dahil ito ay matanda na. Nag-iisip nga siya kung paano matutulungan ng matanda para maging maayos ang buhay naman ito. Nang tumingin siya sa bahay ni Maureen ay napangiti siya nang sumaludo sa kanya ang mga pamangkin nito na lumabas ng bahay. Papasok yata ng eskwelahan dahil nakasuot ng uniforme. Maayos naman ang pananamit ng mga bata na halatang naaalagaan talaga ng mabuti. Hindi pa nakita ulit ni Zack si Maureen. Baka wala na dyan sa loob. Gusto niyang makilala ang dalaga. Napakalakas ng personality nito. Pagkatapos maligo niya ay pumasok na siya sa bahay para magbihis. Nadatnan niya si Tatay Raul na nagpuputol-putol ng kahoy kaya minadali niya ang pagbihis para matulungan niya ito. Hindi mo naman kailangan gawin ito, Zack. Ako na ang bahala rito. Naiiling na sabi ni Tatay Raul. Tutulungan ko na po kayo, Tay. Nakangiting sagot ni Zack. Ay, sige. Ikaw na ang bahala. Sabi ni Tatay Raul. Bumili siya kanina ng half sack ng bigas doon kay Sam, pati na rin mga ulam para sa matandang lalaki. Nagpapasalamat naman ito sa kanya na kung hindi sila nagkakilala ay wala itong blessings na dumating. Kaya nagsibak na ng kahoy si Zack, tapos si Tatay Raul naman ay nagpatuloy sa pagluluto nang maluto na ay sabay na silang dalawa na kumain. Bandang gabi ay nagulat si Zack nang paglabas niya ng kwarto ay naging bisita niya ang 5 bata sa pangunguna ni Steve. Hello po, pwede ka ba naming maging kaibigan? Nakangiting saad ni Steve.
Isa-isang lumapit sa kanya ang mga bata at nagmano. Napangiti naman si Zack. Oo naman, walang problema. Sagot ni Zack. At nagpakilala ang mga bata sa kanya isa-isa. Wala naman silang pwedeng gawin sa loob ng bahay kaya naisipan na ni Zack na gumagawa ng kahoy na upuan tapos mesa. Saka nagugutom siya kaya naisipan niyang magletsyon ng manok. Inutusan niya ang mga bata na bumili ng manok kina Sam tapos siya ay gumagawa ng apoy. Si Cara din, ang eldest na pamangkin ni Maureen, ang gumagawa ng sausawan. Si Tatay Raul ay nasa loob ng kwarto nagpapahinga kasi nasama daw lahat ng pagod nito noong nakaraang araw. Makalipas ang ilang oras ay natapos na ang pagleletsyon ni Zack kaya hiniwa na niya ang mga ito at inilagay sa Tupperware saka ipinatong sa ibabaw ng mesa. May kanin na rin saka mga plato. Saka namang lumabas na ng bahay si Tatay Raul. Ay, ang saya-saya niyo naman rito ah. Puna ni Tatay Raul. Opo. Si Steve ang sumagot. Inutusan niya saglit si Cara na bumili ng Coke at binigyan din niya ng lechon yung lalaki. Marami naman itong nailuto nila. Mamaya-maya ay kumain na silang lahat ng sabay. Tuwang-tuwa naman si Zack kasi masaya pala kapag may mga batang kasama. Sa bahay kasi niya ay sobrang lungkot, tahimik, tanging ang mga kasama lang niya ay kasambahay na 3 tapos yung driver niya. Ang ate Tanya niya ay wala din namang anak kasi parang wala din itong balak mag-asawa pa kasi wala ding nakarelasyon gaya din niya. Hindi kasi mahilig makipag-date at maghahanap ng karelasyon kung maghihiwalay din lang sa kasagsagan ng problema. At yung kapatid niya ay nag-aalala na ng sobra dahil hindi ito makontak kasi hindi siya nagdala ng cellphone. Yung paalam niya kasi ay ilang araw lang pero inabot na siya ng 1 linggo at kalahati mula sa pag-alis niya. Sobrang ganado ang naging kain ni Zack kasi ang daming kwento ng mga bata. Tapos ramdam niya ang sincerity ng mga ito kung gaano ka-thankful sa pag-aalaga ng tiyahin. Kahit po nahihirapan si Tia ay hindi niya po pinapahalata. Kaya kapag napapagalitan kami ay hindi kami magtatanim ng galit sa kanya. Kasi alam naming bawat sermon niya ay pagmamahal pa rin naman kasi gusto niyang matuto kami. Saad ni Cara. Napangiti si Zack. Makikita talagang mababait ang mga bata at may respeto kasi naaalagaan ng maayos at nagagabayan. Okay lang yung masermonan kayo. Ibig sabihin may kasalanan kayong ginawa, di ba? Sabi ni Zack. Opo. Sagot ni Cara. Ano bang wish mo sa buhay, Cara? Tanong ni Zack. Ngumiti sa kanya ang bata. Simple lang po. Gusto kong magkaroon kami ng maayos na bahay. Tapos may negosyo ng kaunti para hindi na mahirapan si Tia na magtrabaho para sa amin. Nakangiting sagot ni Cara. Napangiti si Zack. Mangyayari yan kung mag-aaral kayong mabuti, okay? Sabi ni Zack. Tumango-tango ang 5 bata. Sa kabilang banda naman, si Maureen ay nagtaka ng pag-uwi niya ay walang tao at sobrang tahimik ng bahay. Wala siyang naririnig na ingay mula sa mga pamangkin. Pagtingin niya sa kwarto ay tulog ang mga ito tapos humihilik pa kaya napakunot ang noon ni Maureen. Ang aga pa para matulog ang mga ito na hindi naman nila kalimitang ginagawa. Maya-maya lang ay biglang bumangon si Cara nang makita siya nito at agad itong lumapit at nagmano. Nandito ka na pala, Tia. Sabi ni Cara. Kararating ko lang. Ang aga niyo naman yatang matulog. Tanong ni Maureen. Nakatulog po kami sa sobrang kabusugan, Tia. Galing nga kami doon kay Tatay Raul. Nagluto po ng lechon manok si Tito Zack at saka kumain din po kaming lahat. Nakangiting sagot ni Cara. Napangiwi si Maureen. Ano ba yan? Nakakaya naman yung ginawa ninyo. Sagot ni Maureen. Natawa si Cara sa sinabi niya. Hindi po. Kasi siya po yung nag-aya sa amin. Sobrang bait nga niya. Tapos Tia, nag-iwan din po siya ng para sa'yo nandun sa kusina. Sabi ni Cara. Ganon? Baka sinabi niyo na bigyan ako ha? Naiiling na tanong ni Maureen. Hindi po, Tia. Siya po ang nagkusa. Sagot ni Cara.
Tumango na lang si Maureen. Maya-maya lang ay nagbihis na siya, saka humiga muna ng ilang minuto. Bandang gabi ay nagluluto ng ulam si Maureen. Bumili siya ng gulay sa tindahan ni Sam at niluto niya para kumain na sila. Kinain na niya kanina yung binigay ni Zack na ulam. Naubos nga kasi gutom na gutom siya. Nang maluto ay kumuha siya ng malinis na plato. Hinugasan pa niya at sinigurado na hindi mabaho. Bago niya ihatid ang ulam ay naisipan niya munang tingnan ang kanyang sarili sa salamin kung maganda ba siya o kung may dumi ang kanyang muka. Napakagatlabi na lang si Maureen nang maisip na hindi naman espesyal ang lalaking yun. Bakit siya magiging conscious sa sarili niya? Makalipas ang ilang minuto ay dahan-dahan na siyang naglalakad papunta sa bahay ni Tatay Raul. Tinawag niya ang matandang lalaki pero walang sumasagot. Nakita na lang niyang bumukas ang pinto at dumungaw ang gwapong lalaki. "Hi Maureen, good evening." Nakangiting bati ni Zack. Abay, gwapo nga. May rason talaga kung bakit kilig na kilig si Sam na nagkwento tungkol sa lalaking ito. Hindi na siya magtataka kung saan nakuha ng lalaking ito ang pangalan niya. Ganon din naman siya. Alam din niya ang pangalan nito. Magandang gabi din, Zack. Nandyan si Tatay Raul? Tanong ni Maureen. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Parang makakalaglag ng puso yung ngiti ng lalaking ito. "Wala may pinuntahan saglit." Sagot ni Zack. Biglang nakaramdam ng hiya si Maureen at na-conscious siya kasi kanina pa ito nakatitig sa kanya si Zack. Hindi niya makuha kung ano ang komento nito tungkol sa kanyang ngayon. Heto, may dala akong ulam para sa inyo tapos gusto ko lang magpasalamat na binigyan mo ko ng ulam para sa akin. Nakangiting sabi ni Maureen. "Walang anuman," sagot ni Zack. Kaya ang ending ay nakikain sa bahay niya si Zack kasama ng mga pamangkin niya. Sobrang ingay ng bahay niya dahil puno ng hiyawan at tawanan. Inumpisahan ni Zack saka sumunod naman ang mga bata. Tawa lang ng tawa si Maureen. Nakakatuwang kasama ang lalaki. Makalipas ang isang buwan nang dahil sa lechon manok ay naging close silang dalawa ni Zack. Mabait ang lalaki at gustong-gusto nito ang kanyang mga pamangkin. Hindi na lumalakas ang boses ni Maureen sa umaga dahil kasi hindi na matigas ang ulo ng mga pamangkin niya. Sinusunod na ng mga ito ang kanyang mga utos kaya nawala na lang bigla yung sermon. Tapos nahihiya din siya kay Zack, baka iisipin nitong masama ang ugali niya. Palagi silang nakakalibre ng ulam kasi bumibili si Zack. Iniisip nga niya na baka magreklamo si Tatay Raul pero ngumingiti lang sa kanya ang matandang lalaki. Ibang-iba na ang tingin ni Sam sa kanya, parang may meaning na. Tapos tinutukso na siya na hindi na lang niya pinapansin. Samantalang si Zack ay kailangan nang bumalik sa dating bahay niya. Na-experience na niya ang bagay na gusto niyang maranasan. Nanggagalaiti sa inis ang ate Tanya niya dahil hindi na siya umuwi ng bahay. Nakipagkita lang siya kanina sa assistant para kunin ang pera na iniutos niya rito. Nagkakape silang dalawa ni Tatay Raul at iniisip niya kung ano ang gusto niyang isabihin sa matandang naging parte ng buhay niya. Okay ka lang ba, Zack? Tanong ni Tatay Raul. Ngumiti si Zack sa matandang lalaki. "Alam mo, Tatay Raul, gusto ko lang magpasalamat dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkakilala. Salamat dahil pinatira mo ko rito sa bahay mo na walang pag-aalinlangan." Sagot ni Zack. Tinapik ni Tatay Raul ang balikat ni Zack sabay ngiti. Walang anuman. Alam ko naman kasing mabuti kang tao. Magmula nang tumira ka rito sa bahay ay parang gumaan ang pasanin ko sa buhay. Sabi ni Tatay Raul. Nakangiti si Zack. "Walang anuman po, Tatay Raul. Kaya gusto ko sana sa paghihiwalay ng landas natin ay hindi na magiging ganito pa rin ang buhay mo. Mas masaya akong aalis kung may pagbabago din sa'yo." Sagot ni Zack. Dumaan ang lungkot sa mga mata ni Tatay Raul dahil sa sinabi niya. Nagilty naman si Zack pero talagang uuwi na siya kasi may trabaho pa siyang naiwan doon. Aalis ka na. Hindi ka na pala magtatagal rito. Tanong ni Tatay Raul. "Dadalaw-dalaw na lang po ako kung may panahon ako, Tay." Sagot ni Zack.
Napailing si Tatay Raul. Ngayon parang bata itong nalulungkot sa isang tabi. Paano na ako rito? Malungkot na saad ni Tatay Raul. Ngumiti si Zack at tinapik ang balikat ng matandang lalaki. Hindi po ako aalis na mag-aalala ka sa pang-araw-araw mong gastos. Kaya may ibibigay ako sa'yo. Sagot ni Zack. Inabot niya kay Tatay Raul ang 2 sobre na hawak niya. Tinanggap naman at biglang nanlaki ang mga mata nang matingnan kung ano ang laman. Ang daming pera. Para saan ito? Nagtataka na tanong ni Tatay Raul. 2 milyon po yan, Tatay Raul. Para po yan sa inyo sa pagbabagong buhay nyo at sa malaking tulong na po na naitulong niyo sa akin. Para magpagawa ka ng magandang bahay para sa'yo. Pagsisimula ng negosyo, Tay. At saka pwede ka nang makapag-asawa niyan. Nakangiting sagot ni Zack. Ang laki naman ang halaga nito. Sabi ni Tatay Raul. Opo, para po talaga sa inyo yan para hindi ka na mamasura para magkapera. Nakangiting sagot ni Zack. Napatitig sa kanya si Tatay Raul. Talaga? Bakit mo ako binibigyan ng ganitong kalaking halaga? Tanong ni Tatay Raul. Dahil mabait po kayo, Tay, kaya deserve nyo ang blessings na ganyan. Sagot ni Zack. Akin na talaga ito? Tanong ni Tatay Raul. Opo, sayong-sayo na po yan. Nakangiting sagot ni Zack. Maya-maya lang ay biglang napayuko ang matandang lalaki at napansin niyang yumugyog ang balikat nito, saka naririnig niya ng malinaw ang paghikbi nito. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kabutihan noon na mabigyan ako ng malaking biyaya ngayon. Sabi ni Tatay Raul. Ngumiti si Zack at niyakap niya ng mahigpit ang matandang lalaki. Mabait po kayo buong buhay niyo kaya ibinalik ng Diyos yon at saka kontento ka sa kung ano lang ang meron ka saka hindi ka nagrereklamo. Sagot ni Zack. Napangiti na lang si Zack nang bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Tatay Raul. Bandang gabi ay maagang natulog ang matandang lalaki kasi napagod ito sa kakaiyak kanina. Since hindi pa siya dinadalaw ng antok ay naisipan niyang pumunta kina Maureen, gusto niyang ayain ng mga ito na gumala sila kasama ng mga bata. Papalapit pa lang si Zack sa bahay ng dalaga ay nakangiti na ito sa kanya na nakadungaw sa bintana. Magandang gabi. Akala ko tulog ka na. Nakangiting tanong ni Maureen. Maaga pa naman, sagot ni Zack. He loves everything about Maureen. Kahit mahilig itong manermon sa mga pamangkin, ay sobra itong mapagmahal sa mga bata. Lalo na siguro kung sa sarili nitong anak mismo. Halika, pasok ka. Nakangiting aya ni Maureen. Napangiti si Zack. Salamat. Kumain ka na ba? Tanong ni Zack. Tumingin sa kanya si Maureen at kumindat kaya napatawa ng malakas si Zack. Oo, tapos na. Sagot ni Maureen. Ako din naman. Siya nga pala. Baala kong pumunta sa syudad. Baka gusto mong sumama. Yung mga bata din sana. Sabi ni Zack. Tulog na sila kanina pa. Hindi ka umabot. Nakangiting sagot ni Maureen. Okay. Tayo na lang dalawa kung papayag ka. Kung ayaw mo naman okay lang din. Sabi ni Zack. Ngumiti si Maureen sa kanya. Sige, magbibihis lang ako saglit ha. Sagot ni Maureen. Tumango naman si Zack at nagbihis din siya ng bagong damit. Samantalang si Maureen ay nakatunganga pa sa harap ng salamin imbes na maghanap ng pwedeng maisuot niya sa date nila ni Zack. Sa gala nila pala. Bakit ba napaka-assuming niya? Ngayon lang kasi siya nayaya na lumabas ng isang lalaki kaya hindi niya alam kung paano mag-react. Nang maisip niya na huwag paghintahin si Zack, kaya nagmamadali lang maghanap ng damit na susuotin si Maureen. Mabuti na lang may isa pa siyang bagong bestida na naiwan sa baul, kaya may naisukat siya. Natulala na lang si Maureen nang maisip niya na sobrang pag-aalaga niya sa mga pamangkin ay matagal na pala niyang nakalimutan ang kanyang sarili. Kaya pagkatapos niyang magbihis ay lumabas siya ng kwarto nang wala pa si Zack ay agad siyang tumakbo papunta sa bahay ni Sam para magpasaklolo. Oh, ano ba nangyayari sa'yo sis? Hinahabol ka ba ng aso?
Nakakunot ang noo na tanong ni Sam. Hindi naman. Pahiram ako ng makeup mo please. Sagot ni Maureen. Tumaas ang kilay ni Sam na tumingin sa kanya. Pinasadahan pa siya mula ulo hanggang paa at ngumisi ng malapad. Bakit? Ano bang ganap mo tonight? Tanong ni Sam. Napakagatlabi si Maureen. Kung sasabihin niya sa kaibigan ay hindi maputol na tukso ang aabutin niya. Ay nako, basta. Tipid na sagot ni Maureen. Napangisi naman si Sam na nakatingin sa kanya. Hindi kita papahiran kung hindi mo sasabihin sa akin. Sabi ni Sam. Napakagatlabi na lang si Maureen. Imbis na tahimik lang siya para hindi siya matukso ng kaibigan, nag-inarte kasi siya. Nihaya kasi ako ni Zach na lumabas. Sagot ni Maureen. Yung ngiti talaga ni Sam ay literal na sobrang lapad. Kitang-kita na yung gilagid. Oh, I'm happy for you sis. Kaya pala ayaw mo sa ibang lahi kasi Pinoy pa rin talaga yung gusto mo. Sabi ni Sam na may kasama pang pagtili. Ay, kaya ka nasasaktan ng maraming beses ay ang hilig mong mag-assume. Close lang kami pero hindi niya ako nililigawan. Naiiling na sambit ni Maureen. Aray, at least ngayon ay nasa tamang tao na ako. Sagot ni Sam. Hindi ka pa rin sure at sa kabilog ang mundo, hindi square. Sabi ni Maureen. Grabe ka? Pumapalatak na tura ni Sam. Napangiwi na lang si Maureen nang hilahin ng kaibigan ang buhok niya. Gumanti din siya rito, mas dinainan pa niya kaya napasigaw na lang ang Becky. Matapos siyang i-makeover ni Sam ay nagkasakitan pa silang dalawa. Hindi naman ito as in magkagalit sila, ganito sila magpakita ng pagmamahal. Makalipas lang ang 1 oras ay nasa city na sila. Ang dami pang tao, kahit gabi na tapos mayroon pang mga sasakyan na bumibiyahe. Hindi niya alam kung saan sila pupunta ni Zach, basta napatianod lang siya rito at hinahayaan niya itong makahawak ang lalaki sa kamay niya. Deserve din naman siguro niyang maging masaya kahit ngayon lang sa lahat ng hirap na napagdaanan niya buong buhay. Nang mapadaan sila sa may nagbebenta ng mango shake ay ibinili siya ni Zach. Hindi ka na sana nag-abala pa. Nakakaya naman sa'yo. React ni Maureen. Ngumiti sa kanya si Zach. Napapalunok naman si Maureen kasi talaga gwapo ang lalaking ito kung titingnang mabuti yung tindig at itsura ay papasang model o artista. Ang flawless kasi ng kutis, parang dinaig yung kulay niya. Pero kung iisipin, mabuti ay parang pareho na yung kulay nila kasi nagmana siya sa nanay niyang maputi at hindi kayumanggi. Date mo ako ngayong gabi kaya sagot ko na lahat. Saka masyado nang matagal ang 1 buwan para masabi na close na tayong dalawa. Nakangiting sagot ni Zach. Natigilan naman si Maureen nang hawakan ni Zach ang tungki ng kanyang ilong. Napahinga na lang siya ng malalim kasi parang nag-umpisa na siyang ma-inlove sa lalaking ito. Close na talaga tayo kasi nangangapit bahay ka na. Sabi ni Maureen. Natawa ng malakas si Zach sa sinabi niya. Ikaw ba hindi? Saad ni Zach. Pareho nga tayo. Nakangising sagot ni Maureen. Nang mapadaan din sila sa isang burger stall ay hinila naman siya ng lalaki papalapit dito. Napapatingin tuloy sa kanila ang bumibili. May nagbubulong-bulungan pa nga, maghihiwalay din kahit sobrang sweet. Bitter, agarang sabi ni Zach. Nakurot niya ang tagiliran nito dahil hindi pala ito bingi. Nang mabayaran ni Zach ay umalis na sila at naupo sa gilid para kumain ng burger. Ikaw talaga parang hindi ka lalaki. Pumapatol ka sa mga ganun. Naiiling na saway ni Maureen. Nakakainis kasi. Hindi pa nga naging tayo ay maghihiwalay na agad. Sagot ni Zach. Natigilan si Maureen nang titigan siya ni Zach. Ano bang alam nila sa atin? Hindi nga natin kilala yun. Sabi ni Maureen. Sabagay may point ka. Sagot ni Zach. Nang maubos nilang dalawa ng sabay, ay kumain na naman sila ng nilagang mani, pati itlog, hanggang sa siya na ang umayaw dahil halos hindi na siya makahinga sa sobrang kabusugan. Titig ng titig si Maureen dahil kung ano yung kinain niya lahat ngayon ay binili ng lalaki para may pasalubong daw sa pamangkin niya.
Yung lalaking maalaga at thoughtful ay sobrang masarap mahalin. Uwi na tayo? Tanong ni Maureen. Pwede ding hindi. Harap na lang tayo ng matutulugan rito. Nakangiting sagot ni Zack na may kasama pang pagsipol. Hoy, hindi pwede. Angal ni Maureen. Tumaas ang kilay ni Zack sa kanya kaya sobra siyang natawa kasi ang taray. Excuse me, wala akong gagawing masama sa'yo. Sabi ni Zack. Alam ko. Sagot ni Maureen. Ganon? Bakit kung makapag-react ka sobra naman? Nakangiwing tanong ni Zack. Biro lang yun. Sagot ni Maureen. Napangiti naman si Zack at kinurot ang pisngi niya. Nang biglang umambon ay naghanap na sila ng pwedeng masakyan at nagpahatid pa uwi. Nang makarating na sila ay inihatid siya ni Zack sa labas ng bahay niya tapos niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat sa pagsama mo ngayon. Good night. Nakangiting sabi ni Zack. You're welcome. Good night, sweet dreams. Sagot ni Maureen. Umalis na rin si Zack nang pumasok siya sa bahay, bit-bit ang pasalubong sa mga pamangkin niya. Kinabukasan, habang si Zack ay gumayak na kasi maaga siyang umalis pauwi sa kanila, si Tatay Raul ay nakapagpaalam na siya doon tapos maagang umalis ng bahay kasi naghahanap ng panday. Sinabihan kasi niya itong mag-umpisa ng magpagawa ng bahay para hindi na tumulo kapag darating yung rainy season. Nakapagbihis na si Zack at tapos na rin siyang kumain ng agahan. Araw ng Sabado ngayon, mabuti na lang para makapagpaalam siya sa mga bata. Maya-maya lang ay tinawag na niya ang mga bata, kaya sabay na dumungaw sa bintana, kaya pinapasok siya ng mga ito at tumambay sila sa balkonahe. Salamat pala sa pasalubong mo na binili kagabi, Tito. Nakangiting sabi ni Zack. Ngumiti si Zack at niyakap ang bata. Walang anuman. Siya nga pala, nandito ako para magpaalam. Uuwi muna ako sa amin at babalik sa susunod na buwan. Sagot ni Zack. Promise na babalik ka? Malungkot na tanong ni Kara. Sagot ni Zack. At niyakap siya ng mga ito bago siya umalis ay ibinigay niya ang sobre na may lamang pera. Siya na ang tumupad sa pangarap ng mga bata na magkaroon ng maayos na bahay, tapos negosyo para hindi na maghihirap ang mga ito. Kung kay Maureen niya direktang ibigay ay paniguradong hindi ito tatanggapin ng dalaga. Hindi pa muna umalis si Zack, hinintay pa niyang makauwi ang matandang lalaki. Ininda niya yung awa niya sa matandang lalaki kasi nalulungkot talaga ito. Bago siya sumakay ng taxi pa uwi sa bahay nila na nasa ibang lugar ay dinaanan niya muna si Maureen sa pinagtatrabahuhan nitong kainan. Sa kabilang banda, si Maureen ay sobrang busy sa pag-aasikaso ng mga customer. Hindi pa naman araw ng sahuran ngayon pero dikitan yung kumakain dito. Pero napakunot ang kanyang noo nang mapansin niya ang bulto ng katawan ni Zack sa labas ng karinderya. Yung tingin ni Maureen ay halos hindi mawalay kay Zack. Kaya nang magkaroon siya ng free time, ay nagmamadali siyang lumabas ng kainan at pinuntahan ng lalaki. Anong sadya mo, Zack? Nakangiting tanong ni Maureen. Ngumiti sa kanya si Zack at hinaplos ang pisngi niya. Uuwi na muna ako sa amin, Maureen. Sagot ni Zack. Biglang nakaramdam ng lungkot si Maureen. Hindi naman niya alam kung kailan ang balik nito. Okay, mag-iingat ka. Sabi ni Maureen. Salamat, ikaw din. Magkikita pa naman tayo. Sagot ni Zack. Maya-maya lang ay bigla silang nagyakapang dalawa. Malungkot ang pakiramdam ni Maureen na sinusundan niya ng tingin si Zack na naglalakad palayo. Samantalang si Zack ay napapailing na lang habang sumasakay ng taxi at nagpahatid sa bahay nila. Napakagatlabi siya nang madarama niyang sobrang bigat ng kanyang puso. Ngayon pa lang ay namimiss na niya si Maureen at ang mga bata pero babalik pa naman siya doon. Ano bang ginawa mo sa bahay mo, ha, Zack? Para na akong mamamatay sa pag-aalala. Tapos sa'yo ay parang wala lang. Paninermo ni Ate Tanya. Napakagatlabi na lang si Zack dahil namumula na ang kapatid niya. Kaya dahan-dahan siyang lumapit rito at niyakap ito sabay halik sa pisngi. Sorry na ate, nag-iingat naman ako. Sabi ni Zack.
Hindi na niya binanggit rito na nasaksak siya dahil baka bubuga na ito ng apoy sa kanyang harapan. Sila na nga lang dalawa ang nandito tapos malalagasan pa ng isa. Kawawa naman itong maiiwan. Ewan ba niya sa kapatid niyang ito parang ayaw ng mag-asawa. Mas gusto yata ang maging matandang dalaga na lang. So anong nakukuha mo sa pagiging ganun mo, ha? Tanong ni Ate Tanya. Marami ate, at nakakatuwa naman pala. Nakangiting sagot ni Zack. Napailing na lang ang kapatid niya at tinalikuran siya. Nang maiwang mag-isa si Zack sa may living room ay isinandig niya ang pagod na katawan at ipinikit ang mga mata. Bandang hapon, habang si Maureen ay nakangiwi na lumabas ng kainan ay may kasama pang pagod at pag-unat ng katawan, napangiwi na lang siya nang maisip na pagod siya talaga kasi ang daming customer kanina. Ngayon ay nasa gilid na siya ng daan at nag-aabang ng pwedeng masakyan pa uwi. Bumili muna siya ng barbecue para naman may uulamin sila ngayon ng mga bata. Pagdating niya ng bahay ay sinalubong agad siya ng mga bata sabay mano sa kanya. Umuwi na po si Tito Zack, Mama. Malungkot na sabi ni Steve. Oo, dumaan siya kanina sa kainan para magpaalam. Sagot ni Maureen. Sa totoo lang ay nalulungkot din naman siya pero wala siyang magagawa at isa pa, hindi naman sila magkarelasyon na dalawa ni Zack. Pero may iniwan po siyang sobre. Ibigay ko na lang daw po sa inyo yung sobre. Regalo daw niya sa ating lahat. Sabi ni Cara. Tinanggap naman ni Maureen at nagulat siya dahil maraming pera ang nakita nang tingnan niya ang sobre. Ah, para saan daw ito? Nakakunot ang noo na tanong ni Maureen. Bakit naman nag-iwan ng malaking halaga si Zack para sa kanila? Mahirap hanapin ang pera sa panahon ngayon pero ito ay basta-basta na lang ibinibigay. Ano kaya ang totoong pagkatao ng lalaking yun? Hindi po sinabi, pero nabanggit ko nga sa kanya na ang wish ko ngayong Pasko po ay sana magkaroon tayo ng magandang bahay at negosyo. Sagot ni Cara. Napakagatlabi naman si Maureen. Parang nagpaparinig ka naman yan, Cara. Nakangiwing sabi ni Maureen. Umiling si Cara. Hindi naman po, tiya. Hindi ko naman po alam nung una na mayaman si Tito kasi lahat po alam niyang gawin. Sagot ni Cara. Sa bagay, may punto si Cara pero nahihiya siyang tanggapin dahil baka kung may masabi si Tatay Raul. Kaya pagtapos nilang maghapunan ay lumabas ng bahay si Maureen para puntahan ang matandang lalaki at nadatnyan niya itong nakatulala at nakaupo sa upuan sa labas ng bahay. Okay ka lang po ba, Tay? Tanong ni Maureen. Naupo siya sa tabi ni Tatay Raul. Ngumiti ito sa kanya nang magkatinginan silang dalawa. Gabi na, Maureen. Gising ka pa pala. Sagot ni Tatay Raul. May isasauli lang po sana ako sa inyo, Tay. Nag-iwan kasi sa akin si Zack ng pera. Hindi naman po ako nang hihingi. Turan ni Maureen. Ngumiti sa kanya ang matandang lalaki. Tanggapin mo yan, Maureen. Ako man ay binigyan din niya. Ang totoo niyan ay hindi ko talaga siya pamangkin. Siguro naisip lang niya yon para hindi kayo magtaka sa biglang pagdating niya. Nagkakilala lang kami sa labas kasi nagkaroon siya ng kaaway ng mga panahong yon. Tapos tinulungan ko siya at dinala sa ospital nang masaksak siya. Nakangiting sagot ni Tatay Raul. Napakagatlabi na lang si Maureen. Nakapagtataka din naman kasi dahil ang pagkakaalam niya ay hindi na binansin ang matandang ito ng kamag-anak. Hindi naman siya nasaktan o nagtampo sa nalaman. Napangiti pa nga siya dahil marunong tumanaw ng utang na loob si Zack. Sa mga sumunod na araw ay tinulungan ni Maureen ang matandang lalaki na mag-budget dahil magpapagawa na ito ng bahay. Para pagbalik ni Zack ay makikita na nito ang pinaggagamitan ng pera. At binigay sa kanya ay itinabi niya muna, nag-isip pa siya kung ano ang mabuting gawin para hindi masayang ang binigay ng lalaki. Nag-umpisang magpagawa ng bahay si Tatay Raul. Nakahanap ito ng mga construction worker. Kahit siya man ay magiging excited din dahil minsan lang magbigay ang ibang tao kaya gagamitin niya sa tama para walang masayang.
Ang pera niya na ibinigay din ni Zack ay itinabi muna niya para hindi niya magamit. Kitang-kita niya sa mukha ng matanda na masaya ito na nakatanaw sa mga trabahador. Day off ngayon ni Maureen, kaya nasa bahay lang naman siya tapos yung mga bata ay pumasok sa eskwelahan. Nang hindi na niya kaya ang sobrang katahimikan ay naisipan niyang lumabas ng bahay para pumunta sa bahay ni Sam at doon tumambay. Matatapos na ang sikat ng araw pero wala pa siyang ligo, pero hindi niya feel na babasa ng tubig ngayon. Pagdating niya sa tindahan ni Sam ay nadatnan niyang nagsusuklay ito ng buhok. Mabuti pa ito nakaligo na, sobrang fresh na ang pakiramdam. Besh, ang bait naman ni Zack, ano? Hindi nga pala siya totoong pamangkin ni Tatay Raul pero binigyan niya ito ng pera para makapagpagawa ng bahay, sabi ni Sam. Grabe ka, hindi pa nga ako nakaupo ay may chismis na agad ang naririnig ko mula sa'yo. Reklamo ni Maureen. Natawa na lang ng malakas si Sam dahil sa sinabi niya. Ano ka ba? Si Tatay Raul naman ang nagsabi sa akin dahil tinanong ko siya kung nasaan na si Zack. Kaya yun ang kwento niya. Sabi ni Sam. Hayaan mo na lang yung mga tao, ikaw talaga. Naiiling na sagot ni Maureen. Tumawa na lang ng malakas si Sam na pangwi siya nang mapansin niyang titig ng titig sa kanya ang kaibigan. Oh, kumusta naman ang relasyon mo sa kanya? Tanong ni Sam. Napailing na lang si Maureen. Wala kaming relasyon, Sam. Magkaibigan lang kaming dalawa, no? Sagot ni Maureen. Talaga ba? Sayang naman. Sana ikaw na lang ang gumawa ng paraan para maging kayo. Sabi ni Sam. Loko-loko ka? Hindi ako kagaya mo, no? Nakangwi na sagot ni Maureen. Ang dami pa nilang napag-usapan ni Sam hanggang sa nag-away na silang dalawa at nagkatawanan pagkatapos. Nagmeryenda silang dalawa ng kaibigan dahil nagutom siya sa pagtawa. Sumakit pa nga ang tiyan niya. Ganito sila magbanding ni Sam. Minsan lang kasi masyado siyang busy sa trabaho. Samantalang si Zack ay sobrang bored na sa loob ng kanyang opisina. Kanina patapos ang kanyang mga trabaho, kaya ngayon ay sobrang nakatulala na lang siya. Plano niya sanang pumunta sa bahay ni na Maureen pero may trabaho pa siya. Siguro mamayang gabi na lang o sa susunod na araw. Maya-maya lang ay naabutan siya ng ate Tanya niya na nakatulala, kaya kinurot nito ng mahina ang kanyang pisngi. Ano na namang problema mo? Bakit ayaw mo ulit magliwaliw? Hindi ka nga lang nakapagdala ng girlfriend mo pag uwi mo? Untag ni ate Tanya. Napangiti na lang si Zack nang maisip niya si Maureen. Namimiss na niya ang babae kaya bibisitahin din naman niya ito. Ikaw muna mag-asawa bago ako, ate. Eldest ka naman. Huwag mong papaabutin na mauunahan pa kita. Nakangising sabi ni Zack. Napasimangot naman ang ate niya. Bandang gabi ay nakaligo na si Zack. Nagpaalam siya sa kapatid na aalis siya ngayon para hindi ito mag-alala. Nagdala din naman siya ng cellphone para matatawagan siya nito. May araw pa naman siya umalis kaya naisipan niyang bumili ng bulaklak para kay Maureen. Tapos bumili na rin siya ng pagkain para sa mga bata, tapos kay Tatay Raul. Hindi niya talaga malimutan ang matandang yun kahit na kailan dahil parang tumatak sa puso niya ang kabaitan nitong taglay. Nang makabili na lahat si Zack ay bumibiyahe na siya papunta doon. Pagdating niya ay nakasara ang tindahan ni Sam kaya hindi sila nagkita. Napangiti siya nang mapansin na nagsimula na palang magpagawa ng bahay ang matandang lalaki. Nang tumingin din siya sa bahay ni Maureen ay wala pang tao. Pati yung mga bata ay hindi pa niya nakikita. Tatay Raul! Tawag ni Zack. Ilang beses siyang tumawag pero walang tao. Nakalak naman ang pinto nang itulak niya ito. Kaya nakatayo lang siya at naghihintay na mapagbuksan siya ng pinto. Pero nagulat na lang siya dahil may biglang yumakap sa kanyang likuran. Ikaw pala ito, Zack! Akala ko hindi mo na ako maaalalang dalawin. Masayang sambit ni Tatay Raul. Nakangiti lang si Zack nang magkaharap silang dalawa. Yakap-yakap ito sa kanya na parang batang masaya na makita siya. Magaan na yung bukas ng muka na parang nakaluwag-luwag na sa buhay.
Opo, hindi na kasi ako masyadong busy kaya nagkaroon ako ng time na dumalaw. Nakangiting sagot ni Zack. Mabuti naman pumunta ka para makita mo yung pinapagawa mong bahay. Sabi ni Tatay Raul. At inaya siya nito papasok sa loob ng bahay. Bandang hapon ay nagkita na sila ulit ng mga bata at sobrang saya ng mga ito dahil bumisita siya na may dalang maraming pagkain. Tumambay silang lahat sa bahay ni Tatay Raul dahil magluluto na naman siya ng kakainin nila. Nang gumabi ay saka pa dumating si Maureen. Gandang-ganda siya rito at kumakabog pa nga ang dibdib niya nang magkatinginan silang dalawa. Ikaw pala talaga yan. Akala ko namamalik mata lang ako. Nakangiting turan ni Maureen. Napangiti si Zack. Paglapit pa lang ni Maureen ay agad niya itong niyakap ng sobrang higpit. Namimiss niya ang babae at masaya siya na nagkita sila ulit ngayon. Hindi ako busy kaya pumunta ako dito. Doon tayo sa bahay ni tatay. Nandun yung mga bata. Sagot ni Zack. Napangiti si Zack nang humawak sa braso niya si Maureen. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang pagkakagusto niya sa babae pero nagising na lang siya isang umaga na mahal na niya ito. Ano na naman yung niluto mo? Bakit nandito na naman yung mga bata? Nakangising tanong ni Maureen. Hayaan mo na, namimiss daw po nila ako Sagot ni Zack. Ngumiti sa kanya si Maureen. Totoo nga, dahil palaging tinatanong sa akin kung kailan ka daw babalik. Hindi ko naman alam. Sabi ni Maureen. Nakangiti lang si Zack nang mapatingin siya kay Maureen habang si Maureen ay tahimik lang na nakaupo kasi inaasikaso siya ni Zack sa pagkain. Pero yung puso niya ay kanina pa tumatambol na parang drum. Pasimple lang siya kung tumitig kay Zack pero ramdam niya ang presensya nito at kagwapuhan. Parang ang haba ng buhok niya hanggang EDSA kasi pinapansin siya inaasikaso ng lalaking gaya nito. Biglang nakaramdam ng hiya si Maureen nang maisip kung ano ang estado ng buhay ni Zack kumpara sa kanya. Kain lang ng kain, Maureen. Magpakabusog ka. Nakangiting saad ni Zack. Tumango na lang si Maureen at kumain na rin siya. Masarap magluto si Zack. Nakapagtataka nga dahil mostly sa mga mayayaman ay hindi nagluluto kasi may kasambahay na gumagawa ng mga trabaho. Busog na busog ang pakiramdam ni Maureen dahil mauubos niya na ang lahat ng ulam na itinira sa kanya. Napangiwi siya dahil parang hindi na siya makatayo ng maayos. Nahihiya siyang tumingin kay Zack dahil pinagtatawanan siya nito. Ba't ka natatawa dyan? Tanong ni Maureen. Tumitig sa kanya si Zack. Ang cute mo kasi tingnan, mas lalo kang gumanda ngayon. Sagot ni Zack. Kinikilig naman si Maureen. Minsan lang siya makatanggap ng compliment sa taong mahal pa talaga galing. Gwapo ka rin, sabi ni Maureen. Tawa lang ng tawa sa kanya si Zack. Hindi na umuwi si Zack. Sa bahay ito ni Tatay Raul matutulog ngayong gabi. Magkatabi silang dalawa ngayon dito sa labas kasi pareho pa silang inaantok. Siya nga pala, Maureen. Sumama ka sa akin bukas. Ipapakilala kita sa ate ko. At dadalhin natin yung mga bata. Nakangiting sabi ni Zack. Hindi nakaimik si Maureen. Kinakabahan si Maureen. Meet the family na agad? O sadyang iba lang siya mag-isip? Wala naman sanang mali siya. Pwede din pero ang iingay ng mga pamangkin ko. Sagot ni Maureen. Mas maganda dahil sobrang tahimik ng bahay namin. Nakangiting sabi ni Zack. Tumango si Maureen. Kinabukasan ng hapon ay naghahanda na si Maureen. Mas excited pa nga ang mga bata kaysa sa kanya. Nang dumating si Zack ay nagsipag-akyatan na sa loob ng kotse ang mga ito. Daldal ng daldal yung mga pamangkin niya tapos siya ay tahimik lang na nakaupo sa front seat hanggang sa narating nila ang bahay ni Zack. Nahihiyang pumasok si Maureen dahil sobrang laki ng bahay ng lalaki. Tapos hindi pa niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng kapatid nito pagkaharap nila. Napakagatlabi na lang si Maureen dahil nauna nang pumasok sa loob ang mga pamangkin at siya ang naging huli.
Tapos nakita niya na ang mga ito nakatabi sa upuan ng isang maganda at makinis na babae. Nice meeting you, Maureen. Ako nga pala si Tanya. Nakangiting sabi ni Tanya. Pagkalapit sa kanya ay agad siya nitong niyakap ng sobrang higpit. Masaya akong makilala po kita, ate. Nahihiyang sagot ni Maureen. Nakangiti sa kanya si Tanya tapos tumingin ito kay Zack. Maupo tayo. Bakit ngayon mo lang naisipan na dalawin ako? Nakakatuwa dahil ang dami mong mga bata. Sabi ni Tanya. Natawa ng kaunti si Maureen. Opo. Kagagawan niya ng kuya ko. Ang hilig gumawa ng bata tapos takot sa responsibilidad. Sagot ni Maureen. Ngumiti lang si Tanya. Ang galing mo ngang tiyahin na itaguhin mo sila lahat. Sabi ni Tanya. Kinakaya po. Sabi ni Maureen. May plano ka pa naman sigurong mag-asawa, no? Tanong ni Tanya. Hindi nakaimik si Maureen pero pansin niyang nakatitig sa kanya si Zack. Meron naman po pero sana yung lalaking maiintindihan ng sitwasyon ko kasi ayaw kong mamili. Mahal na mahal ko ang mga yan. Sagot ni Maureen. Hanggat maaari, kung makapag-aasawa man siya ay yung tanggap ang mga pamangkin niya kasi ayaw niyang iwanan ang mga ito sa isang tabi. Habang si Zack ay tahimik lang na nakikinig sa upuan ng ate niya at si Maureen na touch sa pagiging mabuting tiyahin ng babae sa mga pamangkin nito. At naalala niya yung feelings niya toward her. Tanggap niya ito pati yung mga bata kaya walang problema sa kanya. Mahilig sila sa mga bata kasi wala silang nakababatang kapatid o anak sa ngayon at ramdam din niya ang fondness sa mukha ng ate niya para sa mga kids. Ang saya nilang naghapunan, tuwang-tuwa ang ate niya dahil ang daming kwento ng mga bata. Tahimik lang din si Maureen na nakikinig. Hindi biro ang sakripisyo ng babae para bumuhay ng 5 bata, kaya nakakabilib. Bandang gabi ay kanina patulog ang 5 bata sa loob ng guest room. Nandun din ang ate niya, binabantayan ang mga ito. Hindi kaya iiyak si Steve ngayon? Iiwanan natin siya kay ate? Tanong ni Zack. Ngumiti sa kanya si Maureen. Hindi yun. Ang bilis nga lang nilang magkasundo. Nakangiting sagot ni Maureen. Nakikita nga ni Zack na ang bilis nagkasundo ang mga bata pati ang kapatid niya. Gagala din sila ngayon sa city. Parang date na nilang dalawa ito ni Maureen na sila lang at walang bata nakasama. Mabuti na lang sumama ito sa kanya kahit gabi na. Pansin din niyang hindi pa naman ito inaantok. Nang nasa city na sila ay palakad-lakad lang silang dalawa. Ang daming nagbebenta ng mga laruang pambata na umiilaw at kung ano-ano pa. Binilan niya si Maureen ng kung ano-anong binebentang pagkain at hindi naman ito nagrereklamo. Sa anong edad mo balak mag-asawa? Tanong ni Zack. Tumingin sa kanya si Maureen at nakasimangot. Hindi ako sure kasi wala naman akong boyfriend. Sagot ni Maureen. Ako din wala akong girlfriend kaya hindi ako makapag-asawa. Sabi ni Zack. Bakit naman? Masama siguro ugali mo. Nakangising tanong ni Maureen. Napangiwi na lang si Zack. Sa tingin mo masama ba? Turan ni Zack. Parang hindi naman. Ang bait mo nga Sagot ni Maureen. Napangiti na lang si Zack at napahawak sa kamay ni Maureen. Makalipas ang ilang buwan ay naging maayos naman ang pagiging close nila ng babae. Pero dala-dala niya sa kanyang puso ang feelings niya para rito. Nasa opisina niya ngayon si Zack. May ginagawa kaya nakatutok lang siya sa kanyang computer. Hindi nga niya namalayan na may pumasok dahil akala lang niya ay yung sekretarya niya o ang ate niya pero nagulat siya dahil may biglang humawak sa kanyang pisngi. Maureen, ikaw pala yan. Gulat na sambit ni Zack. Ang lapad ng naging ngisi ni Maureen sa kanya. Sorry, naistorbo yata kita. Hinging paumanhin ni Maureen. Tumayo si Zack at nilapitan si Maureen sabay yakap rito. Parang may kung ano sa kanilang mga sarili na kusa na lang magkaintindihan kung may makakakita ay makapagsasabi talaga na parang may relasyon silang dalawa. Kahit kailan ay hindi ka naging istorbo sa akin. Nakangiting sabi ni Zack.
Ngumiti si Maureen at naupo sa ibabaw ng mesa. Talaga lang ha? Turan ni Maureen. Oo, may mahal bang istorbo? Sabi ni Zack. Napatitig sa kanya si Maureen sabay ngisi. Narinig ko yun. Saad ni Maureen. Talaga? Mabuti naman kasi hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin ng harapan. Naiiling na sagot ni Zack. Lumapit sa kanya si Maureen at inayos ang kanyang nagulong buhok. Huwag mahiyang umamin. Dapat maging proud ka na nagmamahal ka. Sabi ni Maureen. Tumango naman si Zack. I love you. Madamdaming sambit ni Zack. Dumikit sa kanya si Maureen sabay yakap. I love you too. Masayang tugon ni Maureen. Sa kabilang banda, si Maureen naman ay masaya dahil natupad na ang pangarap niya na magkaroon ng karelasyon na tanggap yung mga pamangkin niya. Sana hindi magbago ang pakikitungo sa kanya ni Zack, pati na rin sa mga bata kasing sa ngayon ay masaya siyang kasama ang mga ito. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na minahal siya ng totoo na gaya ng isang Zack na mayaman at maraming maipagmamalaki sa buhay.